Tanong ko sa inyo, ano ang mga multo ng inyong nakaraan? Si alam ninyo, kahit hindi yan alam ng ibang tao, ikaw, alam mo. At habang buhay, dadalhin mo yan hanggat hindi mo yan hinaharap. Hanggat hindi mo kinikilala yung katotohanan yan, hanggat hindi mo pinapanagutan yung kasalanan mong yan, hanggat hindi mo pinagsisisihan sa kumpisal, kapatid, mumultuhin ka niyan. At itong nakatatakot, sabi ng Panginoon, Mateo 10:23, ang katakutan natin ay ang Diyos na maaaring pumatay, hindi lang sa katawan, kundi sa iyong kaluluwa sa impyerno. Natatakot kang mabulgar sa ibang tao, natatakot ka na malaman ng iba yung ginawa mo, pero nakakalimutan mo yata, alam na ng Diyos yan. Darating at darating sa punto ng buhay mo, mumultuhin ka ng nakaraan mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino itong nababalitaan ko? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Takot ho ba kayo sa multo? Naniniwala ba kayo sa multo? Tumingin kayo sa tabi nyo. Joke lang. Ako po kasi, hindi pa ako nakakakita. Minsan parang may nararamdaman po ako, pero baka kasi dahil may nagkwento lang sa akin tungkol sa lugar na yon na merong nagpaparamdam o nai-imagine ko lang dahil mahilig din po akong manood ng mga horror. Pero kahit naman po ako nakaranas sa mga na magdasal ng mga deliverance prayer at minor exorcism, magsagawa ng minor exorcism sa mga lumang bahay na may nagpaparamdam daw, may sinasaniban. Nakakita na rin ako ng sinasaniban. Di naman ako natatakot Siguro dahil biyaya ng Diyos sa aking pagkapari at baka mas malakas lang talaga ang loob ko kaysa dun sa takot na nararamdaman. Pero gayon pa man, marami pa ring tao kasi takot sa multo, sa mumu. Taas nga kamay dito natatakot sa multo. O mamaya, baka may magpakita sa inyo para matanggal yung takot ninyo. Biro lang. Pero alam nyo, merong mas nakatatakot sa mumu. Merong mas nakakatakot sa multo na ayon kasi sa mga exorcist, yung mga multo, ito linawin natin. Yung mga multo, hindi naman daw yung kaluluwa ng mga yumao. Hindi pinapayagan ng Diyos na ang kaluluwa ng yumao ay magdulot ng takot sa mga tao. Kaya ang multo ay aparisyon ng demonyo sa anyong
tao. Dahil kahit kailan, hindi papayagan ng Diyos yung mga kaluluwa ng yumao na bumalik dito sa mundo para manakot o para sabihin sa iyo kung ano tatama sa loto o para manggulo sa buhay natin dito. Kaya inuulit ko ha, kung kayo may naniniwala sa multo, hindi yan kaluluwa ng yumao. Kahit kamukha pa yan ang mahal ninyo sa buhay, pag nakita ninyo, nililinlang lang kayo ng demonyo para takutin kayo, para guluhin ang buhay ninyo. Nagkakaintindihan tayo? Pero alam ninyo, hindi yan ang multo na dapat natin kinatatakutan. May mas nakatatakot dyan. Tanong nyo sa akin, ano? Ang mga multo ng nakaraan nyo. Ano yung multo ng nakaraan? Yan ay mga kasalanan ninyo na hindi ninyo pinanagutan. Mumultuhin kayo niyan. Dahil hanggang ngayon, dala-dala ng konsensya nyo yan. At kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. At pangalawa, ang multo ng nakaraan ay ang mga katotohanan na patuloy ninyong pinagtatakpan. Akala ninyo, porket hindi nalaman ng ibang tao, absuelto na kayo? Akala ninyo, porket tahimik na yung issue, akala ba ninyo tapos na? Si Herodes, takot at nabahala nang narinig niya ang mga balita tungkol kay Jesus. Dahil si Jesus, walang pinag-iba ang kanyang pangangaral sa pangangaral ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang nagbulgar sa kasalanan niya. Si Juan Bautista ang nananawagan sa kanya na magbagong buhay siya, talikuran niya ang kanyang kasalanan. Kaya ngayong si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita at nananawagan din sa pagsisisi sa kasalanan. Akala ni Herodes muling mabubunyag ang kanyang kabulastugan at muli na naman siyang bubulabugin, lalo na ang kanyang konsensya. Kaya akala niya si Jesus ay si Juan Bautista na nagmumulto o muling nabuhay. Pero ang totoo, ang nagmumulto ay hindi si Juan Bautista, kundi ang multo ng kanyang nakaraan, ang katotohanan na kanyang tinalikuran, at ang kanyang kasalanan na hindi niya pinanagutan. Tanong ko sa inyo, ano ang mga multo ng inyong nakaraan? Si alam ninyo, kahit hindi yan alam ng ibang tao, ikaw alam mo. At habang buhay, dadalhin mo yan hanggat hindi mo yan hinaharap. Hanggat hindi mo kinikilala yung katotohanan yan, hanggat hindi mo pinapanagutan yung kasalanan mong yan, hanggat hindi mo pinagsisisihan sa kumpisal, kapatid, mumultuhin kanyan. At itong nakatatakot, sabi ng Panginoon, Mateo 10:23, ang katakutan natin ay ang Diyos na maaaring pumatay, hindi lang sa katawan, kundi sa iyong kaluluwa sa impyerno. Natatakot kang mabulgar sa ibang tao, natatakot ka na malaman ng iba yung ginawa mo, pero nakakalimutan mo yata, alam na ng Diyos yan. At darating sa punto ng buhay mo, mumultuhin ka ng nakaraan mo. At minamahal ko mga kapatid, imbis na matakot, dapat tayong maging matapang na harapin ito. Kung kasalanang hindi mo pinanagutan, ikumpisal mo.
at gumawa ka ng paraan para maitama mo ang mga pagkakamali ng nakaraan. Amen? Hindi mo na maibabalik yun, pero may magagawa ka pa rin ngayon para maitama yun. At para wag nang maulit yun. At pangalawa, kung meron kang katotohanan na pilit mong pinagtakpan noon, hindi pa huli ang lahat para aminin mo kung ano yung totoo at panindigan mo kung ano yung totoo. Para hindi ka multuhin ng nakaraan mo dahil mas nakatatakot yun. Si San Lorenzo Ruiz ay isang escribiente o parang parish secretary sa panahon natin ngayon. Siya ang nagsusulat ng mga pamisa, siya ang nagsusulat sa mga libro ng simbahan, ng mga records, ng binyag, kasal at kung ano-ano pa. At dahil pinagtitiwalaan siya ng husto ng pari, siya ay merong access sa simbahan, sa altar at sa mga gamit ng parokya. At nung minsan ay napagkamalan siyang nagnakaw ng isang gamit ng mahal na birhen. Siya po ay naglilingkod sa simbahan ng Santo Rosario doon sa Binondo, Maynila. Wala naman siyang ginawang masama. Pero dahil pinag-iinitan na siya, ng ilang tao at ilang mga praileng naroon, minabuti ng mga praile na siya'y umalis muna at sumama sa isang misyon sa Japan. At malaya namang ginawa ito. At doon nga, alam natin sa Japan, kasama siya nagpahayag ng mabuting balita at dahil sa mga maling balita na nakarating sa emperador ng Japan, sila'y ipinapatay sa pag-aakala na sila'y nag-aaklas o lumalaban sa pamahalaan. Pero anong makikita natin kay San Lorenzo? Malaya ang kanyang puso, kaya niyang pumunta sa Japan, hindi dahil tinatakasan niya yung katotohanan o dahil meron siyang kasalanan na dapat panagutan. Hindi. Hindi na siya nangatwiran, hindi na siya umimik dahil alam niya wala naman siyang kasalanan at wala naman siyang dapat ipaglaban. Dahil yung katotohanan, pinanghahawakan niya yon at yung katotohanan ang magtatanggol sa kanya. At sana ito din yung matutunan natin mula kay San Lorenzo. Kung alam mong wala ka namang ginagawang masama, abay wala ka namang dapat sagutin sa mga tao. Sabi sa Ebanghelyo, si Herodes gustong-gusto niyang makita si Jesus. At nung nagkita sila, noong ipadala ni Pilato si Jesus sa kanya, nung nililitis ito, napakadaming tanong ni Herodes kay Jesus, napakaraming paratang kay Jesus. Hinahamon niya si Jesus na gumawa ng himala para magpakitang gilas, pero hindi kumibo si Jesus. Walang ginawa si Jesus sa harapan niya. Bakit? Walang pananagutan si Jesus kay Herodes. Dahil hindi siya ang may kasalanan si Herodes. Kaya kung meron mang napahiya doon, hindi si Jesus yun, kundi si Herodes. Minamahal kong mga kapatid, kung pinanghahawakan natin ang totoo, kung malinis ang konsensya mo, kung walang nagmumulto mula sa iyong nakaraan, tandaan mo, pagdating ng takdang panahon, walang uusig sa iyong konsensya. Magiging panatag kang hahanap sa kamatayan, wala kang pananagutang humarap o sumagot sa ibang tao kasi alam mo, yun totoo. Alam mong wala kang masamang ginawa, alam mong wala kang katotohanang pinagtatakpan, alam mong wala kang kasalanan na hindi pinanagutan at tinalikuran. Magkaroon nawa tayo ng inspirasyon mula kay San Lorenzo Ruiz na sa kabila ng pagpaparatang na mali ng iba ay gumawa tayo ng kabutihan dahil alam niya kung ano yung katotohanan at alam niyang malinis ang kanyang kalooban. Tanong, wala ka nga bang multo ng nakaraan? Nakakatakot yan. Kaya ngayon pa lang, harapin mo na ang dapat mong harapin. Hindi mo matatakasan ang iyong konsensya. Kaya sana, kapag ang multo ng nakaraan nagpakita sa iyo at naalala mo ang mga pagkakamali mo,
o ang mga katotohanang pinagtakpan mo. Harapin mo ito upang pagharap mo sa Diyos, malinis ang iyong puso, wala kang itinatago. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin ninyo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.